Hello mga mamshi, for today's vlog, gawa tayo ng chewy lava crinkles. Ayan, naglagay na ako ng 1 and 3/4 cups brown sugar. At sinunod ko na ang 1/2 cup oil. At ito, naglagay na rin ako ng 1 egg. And saka natin siya haluin. Mix lang natin siya ng maigi. Ayan, hanggang mag-incorporate lahat ng mga ingredients. Ayan, haluin lang natin. Habang may maingay dito sa gilid, ayan, naglalaro nga pala yung anak ko dyan. Pero, hindi naman niya ginugulo yung ginagawa ko. Ayan, medyo busy din siya. After na mahalo natin ng maigi, susunod natin ang 2 teaspoon vanilla extract. At kahit anong brand ng vanilla ay okay naman. Ayan, ito nga pala yung ginagamit ko. And then next, lalagay natin yung 1 teaspoon salt. Ayan. Sunod naman natin ang 1/2 cup cocoa powder. Ang gamit ko ay JB15. Ayan, strainer lang natin siya ng maayos para hindi sumama yung buo-buo. Ayan. Medyo nahihirapan ako kasi hawak ko yung cellphone ko habang yung isang kamay sinasala yung cocoa powder. And then next, hahaluin naman natin siya. Ayan, haluin lang natin ng maigi hanggang mag-incorporate yung cocoa powder sa mga nauna nating ingredients na nailagay kanina. Ayan, halo lang tayo ng halo. Ayan, hanggang sa hindi na natin makita yung cocoa powder kasi sumama na dun sa mga wet ingredients natin na naunang nilagay natin kanina. Ayan. Pasensya na po, may madaldal kayong batang naririnig sa side kasi may naglalarong baby dyan, pero okay lang naman kasi busy rin siya at may ginagawa, kaya hindi niya napapansin na nagbe-bake ako. Kung napapansin niya yan, makikigulo rin siya at makikialam sa lahat ng mga ginagawa ko. At ito nga pala yung susunod natin ilalagay, ang 1/2 can evaporated milk. Any brand po ay pwede, pero parang mas masarap at malasa itong Alaska, baka naman. Ayan. I-flex lang natin si Alaska. Napakasarap niya at napakalinamnam. Ayan. Then, ito, fast forward ko na yung pagkakahalo. Ayan, mix lang natin ng maigi hanggang sa mawala yung medyo matubig. Yun kasi yung gatas na nilagay natin kanina. Ayan, hanggang sa lumapot na siya. At mag-incorporate lahat ng mga ingredients natin. Yan. Yan na nga, naka-fast forward na po yan. Kasi medyo matagal talaga yung pagkakahalo niyan. Lalo na kung yung isang kamay mo hawak yung cellphone, yung isang kamay hawak yung spatula pang halo. Yan, mahirap talaga, multitasking tayo dyan mga mi. Yan, halo lang ng halo, tiyaga lang sa paghahalo. Ano pa yan ha? Naka-fast forward pa yan habang nagkukwentuhan kami at nanonood kami ng medyo thriller na palabas. At itong bata ay nangungulit at baka nga yung hinahagis-hagis niyang bunny ay mapunta sa aking ginagawa. Nako, patay tayo dyan. Order pa naman ito ng ating mga suki. Yan. At susunod niya na ilalagay natin ay ang 1/2 teaspoon baking powder. Yan, gumamit uli ako ng strainer at ng 1/2 teaspoon baking soda. Kailangan talaga lagi nating gagamitan ng strainer itong mga dry ingredients. Ayan, hindi ko pala nailagay dito. Gumamit din ako at naglagay din pala ako ng 3/4 teaspoon coffee powder. Ayan, any brand ng coffee, pero ako ang gamit ko talaga yung Nescafe Black. Kasi yan na rin yung gamit namin pagka nagkakape kami. Para hindi na mag-iiba-iba pa, diba? Tsaka yan, halo lang natin hanggang sa mawala yung baking powder at baking soda. Mag-incorporate sa lahat ng ingredients na nakalagay sa ating bowl. Magsama-sama sila. Yan, basta haluin lang, halo-halo lang. Wala namang overmix dito eh. Yan.
Kasi dahil gumagawa tayo ng chewy lava crinkles. Yan. Halo-halo lang. Mix lang natin ng maigi. Ayan. Habang nakikipagdaldalan kay Mister at nanonood ng medyo suspense na palabas. Ayan. After nga niyan, naglagay na rin ako ng 3.5 cup all-purpose flour. Ayan ang all-purpose flour natin. Hindi ko alam kung paano ko nagagawa to. Nakikipagchismisan, nanonood ng medyo suspense na palabas habang gumagawa ng crinkles, 'di ba? Habang nagbe-bake, ano pa naman ang pagbe-bake, kailangan talagang exact lahat ng mga sukat at saka wala kang makakalimutan. Buti na lang talaga nai-prepare ko na lahat ng mga ingredients at lagay na lang ako ng lagay diyan kasi mahirap pagka yung kukuha ka pa ganyan. Kasi baka mamaya magdoble yung flour, magdoble yung baking soda. Kung naka-prepare na po lahat ng mga ingredients at nakasukat naman lahat, okay na at alam mo kung ano yung pinakauna mong gagawin. Unang step na paglalagay, unang procedure ay wala ka na makakalimutan. Ayan, basta lahat ng mga procedure, ingredients, sukat, ayan, importante yan sa lahat. Pwede ka nang makipagchismisan, pwede ka nang manood habang nagbe-bake ka. Syempre, kailangan bantayan mo rin once na inilagay mo na ito lahat sa oven. Kasi mahirap na, 'di ba? Baka naman mamaya may masunog naman yung ginagawa mo. Ayan, crinam coat ko na rin siya sa sugar. Ayan, medyo magulo yung kamay ko. Pasensya na kayo. Magulo yung pagkaka-video ko. And ika-cram coat ko rin siya sa powder sugar. Ayan, kasi importante yan dahil parang dun, pagka binake mo siya, medyo may nagpuputok-putok yung itsura ng crinkles. Pa nagka-crack, yan, may crack na effect yung crinkles natin. Ayan. Tuloy-tuloy lang pagka-crumb coat ng sugar, then after sugar, crumb coat sa powder sugar. Ayan. Pasensya na po kayo kung medyo magalaw ang aking pagkaka-video dahil multitasking ang peg ko dyan. Ayan, napakarami kong nagawa. Ayan, meron nga palang batang nakikisali sa pag-voice over ko, o diba? Hindi talaga titigil, o diba? Kunyari, nagsisinuk-sinukan siya. Ayan, ilagay ko na nga rin pala. Gumamit ako dyan nung parang maliit na cupcake liner. Okay. Parang pang mini cupcake liner to. Hindi ko alam kung ilang ounce to. Baka 2 ounce ata to. Ayan. Saka ko siya prines ng ganyan kasi ilalagay natin yung pinaka ganache, chocolate ganache na gagawin natin dahil ang ating may lava kasi siya, may lava effect sa pinaka ibabaw. Hindi siya katulad nung regular crinkles. Ito meron siyang lava, chocolate lava. Pero ganache lang 'yon, ganache. Depende sa inyo kung ano yung gagamitin, yung ganache, kung yung niluluto pa ba or yung melted chocolate lang. Pero ako ang ginamit ko dito melted chocolate using Van Houten. Yun. Syempre, depende sa atin, depende sa mga ingredients na gagamitin natin, yung presyo ng ating mga produkto. Yan. Ito na nga, naglagay na ako ng melted chocolate sa ibabaw. Ayan, medyo matagal din yan, mano-mano talaga. Dahil multitasking tayo dyan. Pasensya na kayo sa aking pag-video, mga kamoms. Ayan. Tapos lagay lang. Huwag naman sobrang marami para hindi naman tumapon sa pinakagilid niya. Yung saktong-sakto lang sa pagkakaano natin ng butas sa ibabaw ng chocolate crinkles. Ayan. Napakasarap niya yan. Grabe. Chewy lava crinkles. Napaka-chewy niya talaga. Kaya kung ako sa inyo, try nyo na rin po mga moms. Hindi naman ganun siya katrabaho. Basta make sure na lahat ng ingredients at sukat ng ingredients
ay nakaprepare na para hindi po kayo nalilito. Ayan. Ayan. Pwede nga po pala itong pang birthday gift or pambenta. Pwede rin natin ipa-order sa mga ka-office mates, sa mga friends. Ayan. Pwede rin pang souvenir, gawin para sa mga birthday gift or pang gift lang sa mga friends, ganyan, sa office. Napakasarap niyan, promise. Pang merienda, self-consumption, syempre, yan. At kung balak nating ibenta, make sure na nakapag-costing tayo ng maigi para hindi tayo malulugi. Lalo na kung ang gagamitin natin mga ingredients ay hindi naman ganun kamura. Dahil lalo na ngayon, napakamahal ng mga bilihin. Kaya para hindi tayo malugi, mag-costing tayo. Yun lang mga mi. Salamat sa panonood. Goodbye!